Hi everyone, this is Ronald from Tikao Hub and welcome back to my channel. And sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po ay gumagawa ng mga Facebook tutorial, PayMaya or My tutorial, and Gcash tutorial. Kaya kung interested ka sa ganitong klaseng content, kindly consider to subscribe my YouTube channel and hit the notification bell button para updated ka sa aking future uploads. Maraming salamat po. At ang topic po natin para sa video na to ay, paano nga ba kung restricted ang ating Gcash account? Ayan, sa mga Gcash user po dyan na na-restrict ang kanilang account, gagawin ko po kayo ng guide step by step kung paano po ang gagawin about po sa issue na to. Okay? So, switch lang po ako sa aking screen recording para masundan nyo po step by step. Okay? Ayan, nandito na ako sa aking screen recording. Ang first step po na gagawin natin ay itap po itong help center. Tapos, kung may nag-pop up po dito na advisory, basahin nyo lang po para ma-notice kayo and then i-close nyo lang. And then, dito po sa help center, itap po natin etong search bar dito. Ayan. Tapos, itype po natin ang Gcash restricted. After nyan, isearch lang po natin. Okay, nandito na po yung results. Yung first result po na nandito ay account was put on hold or restricted. Ito po yung itatap natin. Okay, nandito na po tayo sa manage your account. Under nyan, nandito po yung account was put on hold or restricted. Updated po ito 4 months ago. And then, unawain nyo lang po yung nandito. Si Gcash po kasi ay nagkakandak ng regular monitoring sa ating account, particularly sa transaction para po maiwasan ng abuse or misuse ng kanilang services. Tapos, kung tayo po ay naka-experience ng hindi makalagin sa ating Gcash account, baka ito po ay restricted o kaya naman ay na-put on hold due to routine verification na. So, para malaman natin yon kung restricted or na-put on hold ang ating Gcash account, maaaring ito yung mga dahilan. Una, information and document you submitted. Ito po, ang kadalasan dito ay ang sa pag-verify ng ating Gcash account. Kung nakapag-verify tayo ng Gcash account nang hindi tugma ang ating name and then ID na sinubmit natin, once na nag-conduct ng monitoring si Gcash sa ating account tapos na trace yon, maaari po nilang i-hold ang ating Gcash account o kaya naman ay i-restrict. Pangalawa, the account is being used for fraudulent. So, eto naman po ay kapag po ang ating regular transaction sa ating Gcash account is nasa 50,000 monthly, tapos nagkaroon ka ng transactions na 500,000 one time, so considered as suspicious transaction po yun, kaya maaari po nilang i-hold ang iyong account o kaya naman ay i-restrict. Ayan, pangatlo, Gcash wallet is dormant. So, yung mga Gcash user po na hindi naglalagay ng balance within 6 months ay maaari pong i-restrict o kaya naman ay i-put on hold ni Gcash. Okay, so kapag po ikaw ay nag-transact sa Gcash 6 months ago pa, make sure po na maglagay ka po ng kahit piso na maintaining balance. Ayan, para hindi po siya ma-restrict o kaya naman po ay ma-hold ang iyong account kasi sayang naman po. And then panghuli, Gcash received an order from a governmental agency, court, law, or regulations to restrict your account. So, ang nangyayari po dito, kapag po sinabi kunwari ng PNP na etong user na to i-restrict mo, so may kakayahan po si Gcash na gawin yon. Okay? And then, sabi nga dito, si Gcash ay may kakayahan din na i-hold ang pag-release ng funds. So, kahit tayong nagmamay-ari ng account na yon, may control pa rin si Gcash sa atin na i-hold ang pag-release ng funds kapag ang account po natin ay subject to an investigation or claim. Ayan po, tatandaan po natin yan. Tapos, kapag nangyari po yun, kapag restricted o kaya naman ay na-put on hold ang ating account, malalaman po natin yun sa pamamagitan ng email o kaya SMS. Kasi si Gcash po, nag-send sila ng SMS or email about sa ating account. Tapos, may nakalagay naman doon na kailangan natin mag-complain. Okay, so para po sa account was restricted, kapag po naka-receive ka ng email or SMS na ang iyong account ay restricted o kaya ang iyong account ay na put on hold, ang gagawin lang po natin ay sundan ang video na to, tapos pagdating natin dito, itap natin tong click here to submit the following requirements para po makapag-submit tayo ng ticket and then ma-resolve po ang ating
issue. So, ang requirements po dito, ito po yung mga nakabulit. Una is photos of 2 valid government issued IDs. Ayan, pag sinabi po natin 2 valid government issued IDs, halimbawa po nito yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig, yung mga postal ID, pwede po yan. Mga driver's license, passport, pwede po yan. Pangalawa, photo of actual SIM or screenshot of the SIM number under phone settings as proof of ownership. So, dito naman, kung nandun pa sa inyo ang iyong SIM card, yung lalagyan na parang plastic, picturean mo po yun kasama ang iyong SIM card. And then, kung wala naman, sa settings po, meron po nyan. Makikita po natin doon sa SMS, sa settings po natin. Picturean mo po yun na katunayan na nandun ang number mo. Kasi isa po yun sa isasubmit natin. At ang panghuling requirements ay ito pong selfie of you holding the ID and the SIM or of holding the ID. So, since may dalawa tayong government issued ID na isasubmit, na picturean mo na, syempre kailangan po ng patunay na sa atin po yun o hawak natin yun. Kaya kailangan natin mag-selfie na hawak natin yun. Make sure po na clear ang ating mukha. And then, nakikita po yung ID na dalawa, which is dapat tugma din sa sinubmit natin na photos of 2 valid government issued IDs. Kung ano po yung sinubmit natin doon, dapat yun din po yung hawak natin dito sa selfie holding the ID. Tapos, isama nyo rin po doon sa selfie holding the ID kung nandun po sa inyo ang SIM card ninyo. Okay? Kapag kompleto na po kayo sa mga requirements na yon, i-click lang po natin yung nandito, yung link. Ayan, pagka-click natin, dito po tayo sa submit a ticket. Yung mga fields po dito ay naka-auto input. So, ibig sabihin, hindi lahat ng naka-input dyan ay tama. Basahin nyo po yung notes na nakalagay sa baba. Dito sa email address, ang lalagay po natin ay yung GCash registered email address natin. Sa full name, ganun din po. Kung ano yung complete full name natin sa GCash, yun po ilalagay natin. Dito naman sa mobile number, may format naman po. Ayan, sundan nyo lang. Tapos dito sa select which statement is more relevant to your case. Huwag mo na pong baguhin yan. Yung I received an SMS message to submit. Okay na po yan. Tapos dito sa your account type, pili po kayo dito kung anong account type ang iyong gamit na GCash ngayon. Ito ba yung regular, overseas, GCash Junior, merchant, or partner. So sa case ko, regular account po ako. Ayan. Regular account lang pong ilagay mo. Tapos, check nyo lang po itong mga checkbox dito. Una, kailangan din natin mag-submit, bukod dun sa nabanggit natin na 3 kanina, din po natin mag-submit ng proof of source of fund and financial capacity. Yung mga example po dito ay yung ITR, payslip, and business document. Okay, sabay po natin yun sa pag-submit ng requirements. Next natin ay etong valid government issued ID. So, nasabi na natin yan kanina. So, check mo lang po yung checkbox. And then, scroll tayo pababa. Ang next step natin ay etong kindly provide all the details that will help us assist with your concern. So, dito po ilalagay mo lahat ng statement about sa na-encounter mo sa iyong account. Tapos, idagdag mo rin. So, suggest ko rin po dito ay yung text ng GCash sa iyo kung text man o yung email ng GCash sa iyo kung email man, ilagay mo po dito para pag nakita yun ng agent, alam na po nila kaagad yun na ang iyong account ay na-restrict. Ganun po. Tapos dito sa I consent, basahin nyo po yan and then check nyo lang. Ganun din dito sa pangalawa. Make sure na basahin nyo po yan bago kayo mag-check. Dito po natin ilalagay lahat ng requirements na kailangan natin isubmit. Yung 3 kanina, tapos sabay po natin yung proof of source of funds and financial capacity. So, bali 4 po ang isasubmit ditong attachment sa attachments. Unang-una po ay yung 2 valid IDs, government issued IDs po yon. Pangalawa ay yung picture ng iyong SIM o kaya naman ay yung sa settings mo na nandun yung number as proof na sa'yo yung number na yon. Pangatlo ay yung selfie mo together with your 2 valid IDs and SIM card kung meron ka. And then, panghuli ay eto pong proof of source of fund and financial capacity. Dapat meron ka rin pong maisubmit nyan.
Okay, so once po na nakapag-add ka na ng attachment, submit mo lang po. So ano po yung mangyayari kapag po kulang yung requirements na sinubmit mo? Doon po sa email, kasi pag submit mo dito, may marireceive ka po na email. Auto-generated po yun. Magbibigay po sila ng ticket number. Ang gagawin mo doon, ipa-follow up mo po yun para maging active. Okay, kasi hindi po ibig sabihin na once na nakapag-submit ka ng ticket ay okay na yung account mo. Mare-resolve na yung account mo. Hindi po ganun, okay? Kasi nag-expired po yun. Tapos, once kasi na mag-expired yun, expected ni GCash na okay na yung account mo kasi wala namang nag-follow up. Ganun po ang nangyari. Kaya marami sa ating mga GCash user ang nagsasubmit lang ng ticket tapos hindi nare-resolve ang kanilang concern, mag-comment na po kaagad. So, lagi ko naman sinasabi yun na laging mag-follow up ng ticket number once na nag-submit po tayo ng ticket. So, kapag kulang pong requirements, sa next email po ng GCash sa iyo, dito sa email na pre-provide mo dito sa your email address, sasabihin po nila yung mga kulang mo doon at kung ano yung dapat gawin. Kunwari, blurred po yung ID na sinubmit mo. Ipapaulit po nila sa iyo yun, tapos sasabihin nila, make sure na dapat clear yung ID. Tapos, kapag kulang ang requirements, kunwari, di ka nakapag-submit ng proof of income, sabihin nilang kailangan mong mag-submit ng ganon. Ganun po ang nangyayari. Okay, so sana po nagigets. And then, comply lang po kayo doon sa pag-submit po. Kung may kulang kayo na documents or requirements, doon lang din po mismo sa email na yon. I-reply mo lang po doon. Okay, ganun lang po. Tapos, wag po kakalimutan na mag-follow up ng ticket number sa help center din po. Dito sa chat with GG. Madali lang po yan. May video na po ako dyan kung gusto mo ng guide, lalo na sa mga beginner na hindi pa sanay gumamit ng GCash. Yan. Meron po akong tutorial about dun. So, ayan. Kung may tanong po kayo regarding sa ating topic, comment lang po sa baba and then magre-reply naman po ako. And then, tungkol naman po sa put on hold due to routine verification, gagawa po ako ng part ng video to para doon. So, baka na-put on hold ang iyong account due to routine verification, gagawa po ako ng video para po sa inyo. Again, this is Tikaw Hub. Bye-bye. Thank you.